Ika-46 na kabanata, sa pagpapatuloy. Napatingin ang matandang ulupong sa ating bida nang marinig niya ang sinabi nito na mahal na imperial na kamahalan. Meron pa daw na isa pang paraan. Nananlaki ang mga mata ng kamahalan at nagulat pati na si Hallmaster Huang Jiaqiong na napatingin din sa ating bida na ikinagulat nito. At makikita ang ating bida na seryosong sinabi na upang makalabas ang prinsesa ng ligtas. Na agad na tumingin sa kanya ang tatlo na nagtataka. At patanong na sinabi sa kanya ng kamahalan na totoo daw ba yan? Meron daw ba talaga? At tumugon ang ating bida na syempre daw naman, totoo ito. Masayang sinabi ng ating bida na may mahalagang bagay daw sa isa sa mga black market ng house sect. At ito daw ay kilala bilang silver scale armor na hindi kayang pasukin ng anumang talim o palaso. Dagdag pa ng ating bida na ito daw ay magaan, manipis, at nababanat, at dapat daw ito ay magkasya sa prinsesa. At pagkatapos ay seryosong sinabi ng ating bida sa kanyang isip na syempre daw naman, ang tinutukoy daw niya ay ang Divine Dragon Scale Armor na suot niya ngayon. At tinatawag daw niya itong Silver Scale Armor dahil hindi pa daw niya pwedeng ipaalam sa iba kung ano talaga ito. At patanong na sinabi sa kanya ng matandang ulupong na ang magsuot daw ba ng baluti sa ilalim ng damit. Sapat na daw ba yon para matiyak ang kaligtasan ng prinsesa? Tumugon ang ating bida na tumingin sa matandang ulupong na itinaas ang kanyang dalawang daliri na. Maaari rin daw silang magtawag ng isang bihasa sa pagbabalat kayo upang magmukhang iskolar ang ating prinsesa. Sinabi pa ng ating bida habang makikita ang mga taong nasa kanyang isip na dagdag pa daw rito, maaari rin daw nilang gawin ang pareho sa ilang mandirigma ng escort na eksperto sa mga nakatagong sandata tulad ng whipswords at iron whips. Dagdag pa niya na sila daw ay magpapanggap na mga kasama niya habang pinoprotektahan siya. At napaisip ang kamahalan na sinabi na 3 hakbang ng kaligtasan. At biglang tinanong ng kamahalan si Hallmaster Huang Jiaqiong na ano daw kaya sa tingin niya. Na ito ay napapaisip. At nag-aalangan na sinabing nito na ang pinakamahalaga daw ay siguraduhing hindi siya makikilala. At ang iba pang mga hakbang daw ay magiging walang silbi kung maihahayag ang kanyang pagkakakilanlan. At makikita ang ating bida na masayang nakatingin na sinabi pa ni Hallmaster Huang Jiaqiong na kung ang pagbabalat kayo daw ay sapat na upang hindi daw niya makilala ang prinsesa. Saka daw niya ito pahintulutan bilang pinuno ng mga gwardya. At sinabi sa kanila ng ating bida na kahit daw gaano pa ito katagal, ay sisiguraduhin daw niyang makahanap ng pinakamahusay na master ng pagbabalat kayo. Pero mayroon pa daw silang isang problema. At nagulat ang mahal na kamahalan at sinabi nito na kung ano daw yon. At makikita ang alak na nasa tasa ay sinabi ng ating bida na dahil daw sila ni Hallmaster Huang Jiaqiong ay uminom ng alak na ginawa ng kanilang kamahalan, sila daw ang magbabayad para sa master ng pagbabalat kayo. Sinabi pa niya habang napatingin na nagtataka ang matandang ulupong na ang problema daw ay ang presyo para mahiram ang silver scale armor. At ngumiti parang aso ang matandang ulupong na sinabi sa kanya na syempre siya na daw ang bahalang magbayad dun. At tinanong kung magkano daw ba yon. At napapikit ang matandang ulupong na tumulo ang pawis sa may mata nang sabihin ng ating bida na isang gold niyang. At nakangiting sinabi ng matandang ulupong na okay, hindi daw problema yon. At biglang sinabi ng ating bida na itinaas ang isang daliri na sinabi na ito daw ay bawat isang araw. At nagulat na napasigaw ang matandang ulupong na sinabi nito na ano? Inaasahan daw ba niya na magbayad siya ng 5 ginto kung hihiramin nila ito sa loob ng 5 araw? At tumugon ang ating bida na tumpak daw ang sinabi niya. Ibinuka ang mga kamay ng ating bida na sinabi nito na dahil daw ang lahat ng ito ay isang item na kayang makapagligtas ng buhay. Dagdag pa ng ating bida na sana'y hindi daw naman mangyari, ngunit kung maiwasan ng ating kamahalan ang anumang masamang mangyayari dahil sa pilak na baluting kaliskis, kahit 100 gintong niyang ay maliit na kapalit. Ngumiti ang imperial na kamahalan at sinabi nito na siya din daw ay uminom ng alak, kung kaya, ay magbabayad siya para dito. Na ikinagulat ng matandang ulupong. At biglang sinabi nito na pautal-utal na hindi daw ito maari, mahal na imperial na kamahalan. Ang lahat daw ng gastusin nila habang sila ay nasa Pure Flower Garden ay sagot daw niya. Na nakatingin sa kanya ang ating bida habang ito ay nakangisi. At ang matandang ulupong ay tumingin sa ating bida na tumatawa
at pinagpapawisan na sinabi na ang ilang gintong niyang daw ay wala nang halaga kung ito'y magpapasaya sa prinsesa. Habang makikita ang imperial na kamahalan na nakangiti na nakapikit. At sinabi ng imperial na kamahalan na malugod daw niya itong tinatanggap ang kanilang alok. Kaya't kung para sa prinsesa. At biglang tinawag ng prinsesa ang kanyang ama na may hawak na pagkain. At ang tatlo ay nag-iba ang mga muka nang makita ito. At nakangiti ang prinsesa na may hawak na pagkain na sinasabi nito na siya daw ay nagdala ng maraming dumplings. At lumipat na ang eksena kung saan ay makikita ang ika-17 pavilion ng ating bida. At nagulat si Xiangsam na kanyang lingkod ng ito ay may narinig at nagtataka. At ito ay sumilip sa ating bida na nagulat at nagtataka kung ano ang ginagawa nito. At lumapit si Xiangsam na kanyang lingkod at tinanong ang ating bida na ano daw ang kanyang ginagawa rito. At nakangiting lumingon ang ating bida na tumugon ito na binibigyan daw niya ng bagong anyo ang kanyang baluting kaliskis. At hinawakan ang kanyang baluti at sinabi na hindi daw niya maaring hayaang makilala ito ng mga tao. At baka magsimula daw silang subukang agawin ito sa kanya. Habang nakatingin ang kanyang lingkod ay nagtatanong na sinabi nito na kung ito daw ba ay ganoon kaganda. At hinarap ng ating bida ang baluti sa kanyang lingkod at sinabi sa kanya ng ating bida na hindi daw ba niya makikita kaagad sa itsura nito. Nakatingin sa baluti ang kanyang lingkod na tumugon ito na hindi daw naman talaga. At sinabi ng ating bida na ayos, mukhang nagtagumpay daw siya. At tumugon ang kanyang lingkod na pakiulit daw. Tumawa ang ating bida na sinabi nito na kalimutan na lamang daw niya ito. At siya daw ay ikuha na lamang niya ng tsaa. At pagkatapos ay huminga ng malalim ang kanyang lingkod na tumalikod na at tumugon na masusunod daw iyon kanyang young master. Habang inilalapag ng ating bida ang kanyang baluti na sinasabi niya sa kanyang isip na handa na ang baluti at sinabi daw ni Huang Jiakuong na siya ang maghahanda ng mga tagapagbantay. Ang natitirang problema na lang ay ang makahanap ng mahusay na master ng disguise. At seryosong iniisip ng ating bida na sinabi na kung saan daw kaya siya makakahanap ng ganoon. Mas madali daw sana kung maskara na lang ang iminungkahi niya. At napatingin ang ating bida ng sinisigaw ng kanyang lingkod na si Xiangsam na yang master. At ito ay napatingin na nagtataka. At pagkalapit ng kanyang lingkod na sinabi na mayroon daw bisita. At tumingin siya sa kanyang lingkod. At nagtataka na sinabi na isang bisita. Sino daw ito? Tumugon ito habang makikita ang bisita na sinasabi niyang siya daw ay kaibigan niya mula sa Beijing. Ngunit hindi daw nila nakumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Dagdag pa nito na kaya't dinala daw niya siya rito sa ilalim ng pangangalaga ng mga mandirigma ng bulwagan ng pagtanggap. At malalim na nag-isip ang ating bida na nagtatanong sa kanyang isip na isang kaibigan. May naging kaibigan daw ba siya sa Beijing? At makikita na pinagmasdan ng ating bida ang kanyang bisita na kinikilatis. Nakatingin sa kanya ito na sinasabi niya sa kanyang isip na ang kakinisan daw ng kanyang balat. Mas maganda daw siya kaysa sa karaniwang babae. At sinabi pa niya na ang tanging kapintasan lang daw siguro ay ang nunal sa kanyang tainga. At biglang may naisip. Ang ating bida na nag-iba ang kanyang itsura na sinabi sa kanyang isip na teka lamang. Isang nunal. At naiinis na sinabi ng bisita na Master Jungryong, matagal-tagal na rin daw. Nakalimutan na daw ba niya siya kung sino siya? Tumugon ang ating bida na sino nga daw ba siya? Tumawa ang bisita at sinabi na ako ito. Si Yang Jinpoong. Nag-isip ang ating bida na pinaulit-ulit na sinabi sa kanyang isip na si Yang Jinpoong. At makikita ang bisita na sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na maari daw ba kaya siya ay si Poong Jinyang. At biglang sinabi ng ating bida sa mga escort na siya daw ay kanyang kaibigan. Napakalapit na kaibigan. Kaya maaari na daw silang bumalik. Na mukhang hindi makapaniwala ang mga ito. At sinabi ng ating bida sa kanyang lingkod na si Xiangsam na kumuha daw siya ng alak. At yung mamahalin daw. At nagulat ang kanyang lingkod na sinabi na alak. Hindi daw ba't siya? At nakasimangot na umalis ang kanyang lingkod na tinitingnan ng ating bida at ni Poong Jinyang. At tinanong ng ating bida si Poong Jinyang na bakit daw na naman niya binago ang kanyang muka. Tumighim si Poong Jinyang na itinaas ang daliri na sinabi nito na sinasabi nila na ang isang iskolar daw ay dapat magbago ng sapat upang hindi makilala sa loob ng 3 araw matapos ang paghihiwalay.
At pagkatapos ay seryosong nakangiti na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na hindi daw niya siya nakita mula noong insidente kay Flower Alluring Venerable. Hindi daw niya akalaing makikita niya ulit si Namgong Soso sa ganitong paraan. Sinabi sa kanya ni Poong Jinyang o di kaya naman ay si Lady Soso na narinig daw niya ang balita. Tila ito daw ang 17 pavilion na natanggap niya. Bakit daw wala siyang nakikitang mga tagapagbantay sa paligid? Tumugon ang ating bida kay Lady Soso o si Poong Jinyang na ang natanggap niya lamang daw ay ang posisyon at ang pavilion. Sinabi sa kanya ni Poong Jinyang na ganun daw ba? Maaari na daw siyang magdahan-dahang tumanggap ng mga trainee ng tagapagbantay. Dagdag pa nito na ito daw ay huli na pero binabati daw niya siya. At tumugon na nakangiti ang ating bida na salamat daw. Habang naglalakad ang dalawa ay nagtanong na sinabi ng ating bida na kailan daw siya nakarating sa Hangzhou. At maayos na daw ba ang kanyang panloob na pinsala. Siya daw ay may narinig na kaunti mula sa kanyang kapatid. Tumugon si Lady Soso na dumating daw siya dito 10 araw na ang nakararaan. At ang panloob na pinsala daw niya ay lubos nang gumaling ngayon. Tinanong siya ng ating bida na ngunit bakit daw siya ay dumating na nakadisguise. At tumugon ito na itinaas ang isang bagay na sinabi na para daw ito ay ibalik sa kanya ang meteorite iron dagger. Hawak na ng ating bida ang meteorite iron dagger na tumingin kay Lady Soso at tinanong na ito lang daw ba talaga ay dahil dito. Huminga ng malalim si Lady Soso na tumugon ito na laging daw siyang tinitingnan ng kakaiba ng kanyang lolo, tatay at kapatid. At sinabi pa niya sa ating bida na ibinuka ang kamay na lahat daw sila ay nagkaroon ng maling pag-unawa nang malaman daw nilang sumama siya sa convoy kasama niya. Na napakamot sa liig ang ating bida na may kakaibang muka na sinabi sa kanyang isip na siya din daw ay naguguluhan. At sinabi ng ating bida kay Lady Soso na may pawis sa pisngi na tama, sa usaping daw na yon, parehong inaasahan daw ng mga tiyuhin niya ang imbitasyon mula sa pinuno ng angkan ng Namgong. At nang marinig ni Lady Soso ang sinabi ng ating bida, ito ay nanahimik habang sinasabi pa niya na mukhang inaasahan daw nilang siya ang magdadala ng imbitasyon. At mataray na sinagot siya ni Lady Soso na huwag daw siyang mag-alala at ito daw ay hindi makakarating. Na ikinagulat ng ating bida sa narinig niya. At sinabi pa niya na kailangan daw niyang gawin ang lahat upang maiwasan ito. Tinanong siya ng ating bida na bakit daw naman. Tumingin sa kanya si Lady Soso ng kakaiba na sinabi nito na hindi daw naman siya kailangang pumunta. Itinuro ang sarili ng ating bida na sinabi niya na sino daw ang ayaw siyang pumunta doon. Sinabi pa niya na siya daw ba? Na makikita si Lady Soso na humihinga ng malalim na nakatingin ng masama sa ating bida. At nanlaki ang mga mata ng ating bida nang makita niya si Lady Soso na masama ang tingin sa kanya. At sinabi niya na makikita ang pawis sa pisngi na tila daw may galit siya sa isang bagay. Na makikita si Lady Soso na nakasimangot. At biglang sinigawan ang ating bida na nag-aapoy ang mata na sinabi nito na bakit daw ba siya ay ganyan. Hindi daw ba't karaniwan lang na mag-alala sa kung ano ang maaaring mangyari kung iniwan niya mag-isa ang isang babae na may panloob na pinsala sa isang kuweba. Naiinis pang sinabi ni Lady Soso na ang akala daw ba niya na ayos lang basta't may iniwan siyang mga kastanyas. Ang akala daw ba niya na siya ay skirel o ano? Hindi daw ba siya nagalala kung nakauwi siya ng maayos o hindi? At makikita ang ating bida na umiikot ang paligid na nagugulat habang patuloy sa pagsasalita si Lady Soso na. Hindi daw nga niya inaasahan na pupuntahan niya siya o anumang bagay, pero sana man lang daw ay nagpadala siya ng liham na nagtatanong kung kamusta siya. Kung ganoon daw siya kalamig, siguro daw ay kasalanan niya na umasa sa ganito mula sa kanya. At mabilis na hinawakan ng ating bida ang kamay ni Lady Soso at sinabi niya na pakiusap. Habang malalim na huminga si Lady Soso, hawak pa din ang kamay nito na sinabi pa ng ating bida na huwag daw naman siyang ganyan. Uminom na lang daw sila. Hindi daw pala, pumunta na lang daw sila sa tavern upang doon uminom. At siya daw ang taya. At itinulak ng ating bida si Lady Soso na naiinis pa rin na sinabi na siya daw ay kailangan makikipagkita sa isang tao mamaya. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na alam daw naman niya na ito ay hindi totoo. At makikita ang dalawang anino sa kanilang likuran. At makikita ang paa na ito pala ay sina Chief Commander at si Shipment Manager na pinagmamasdan ang dalawa. Na sinabi pa ni Chief Commander
na kung naiisip din daw ba niya ang naiisip niya. Dagdag pa nito na kung ganun tama daw siya. At biglang namula ang muka ng dalawa at kinilig ang mga betlog na sinabi pa ni shipment manager na ang pag-ibig daw talaga ay isang napakagandang bagay. At dito na po nagtatapos ang ika-46 na kabanata. Ika-47 kabanata sa pagpapatuloy. Makikitang may mga tao sa harapan ng tavern at sa loob nito ay mayroong isang tao na umiinom ng alak. Na ito pala si Lady Soso na nagpanggap muli bilang si Poong Jinyang. Sinabi nito na ito daw ay napakasarap na pinunasan ang kanyang bibig pagkatapos uminom ng alak. Sinabi ng ating bida na ang pag-inom daw sa araw ay masarap talaga. Na makikitang nagsasalin muli sa tasa si Poong Jinyang na sumagot ito na totoo daw, ngunit ang pagkakaroon ng libreng inumin sa araw ay mas maganda. Habang itinaas nito ang kanyang kamay na sumenyas at sinabing pwede pa daw ba mag-order ng ilang bote. Napalunok ang ating bida at sinabi sa kanyang isip na sige daw. Mag-enjoy lang daw siya at ilabas daw nito ang kanyang galit na meron daw siya na ukol sa kanya. Kung ipapahintulot na bigyan lang daw niya siya ng pabor kapag nailabas na niya ito. Nagsalita ang ating bida at napatingin dito si Poong Jinyang nang sinabi nito na sa totoo lang daw ay talagang nahulog siya sa kanyang disguise. Lalo na daw ang pagkakalagay nito ng nunal at isa daw itong napaka-espesyal na detalye. Masungit nitong sinabi na wala daw siyang pakialam at magpatuloy na daw sila kung saan sila huminto kanina. Magkano daw ang matatanggap niya para sa pagpapahiram ng Divine Dragon Scale Armor? At makikita ang kamay ng ating bida na sinabi nito na siya daw ay makakatanggap ng isang silver niyang sa isang araw. At pagkatapos ay tumawa ang ating bida. At tumingin ng seryoso sa ating bida si Lady Soso na napaisip. Na makikita ang muka ni Lady Soso na mukhang hindi naniniwala. Na sinabi nito na hindi daw ba't napakamahal nito. At tumugon ang ating bida na ito daw ay isang napakahalagang bagay. At sinabi pa ng ating bida na kung papayag daw siyang tumulong sa kanya, maaari daw niyang kunin siya bilang pansamantalang escort warrior ng Heavenly Dragon Escort Agency. At ituturing daw siya bilang chief escort. At makikita ang dalawa na nakarami na ng bote ng alak na sinabi pa ng ating bida na dagdag pa daw rito, bibigyan pa daw niya ng isang silver niyang tuwing ikatlong araw bilang tanda ng kanyang pasasalamat. Ano daw kaya sa tingin niya? Na nag-iisip si Lady Soso. At biglang sinabi sa kanya nito na ayaw daw niya. Na makikita ang ating bida na nakangiting nagpapakyot. At kumuha ng alak at tinagayan si Lady Soso na sinabi nito na uminom pa daw siya. At sinabi sa kanya ni Lady Soso na hindi daw siya ganun kadali sa kanyang inaasahan. Sinabi pa ni Lady Soso na kapag isinusuot daw ito ng matagal, nagiging matigas ang mga kalamnan ng ganitong uri ng disguise at maaari pa daw itong magdulot ng paralysis. Dagdag pa niya na ito daw ay kailangan tingnan ng kahit isang beses kada oras. Sinabi sa kanya ng ating bida na kung ganoon, bakit hindi na lang daw siya sumali sa pag-escort? Nakasimangot na huminga si Lady Soso at sinabi nito na bakit daw naman niya ito gagawin. Hindi daw naman niya kailangan ng pera. Seryosong sinabi ng ating bida habang nakakrus ang mga kamay na sinabi nito na kung sumuko na daw ba siya sa Metropolitan Exam. Dagdag pa niya na tiyak daw na marami pa siyang gustong malaman mula sa kanya. Habang nakapangalong baba si Lady Soso ay sinabi nito na ano daw ang nagbigay sa kanya ng ideya na gusto niyang muling subukan ito. Tumugon na sinabi sa kanya ng ating bida na sinabi daw niya sa kanya na nangangarap daw siyang magtatag ng sarili mong sekta ng mga iskolar. Na ikinagulat ni Lady Soso sa kanyang narinig na sinabi ng ating bida sa kanya na naniniwala daw siya na hindi siya uri ng tao na madaling sumusuko sa mga pangarap. At biglang tumahimik na makikita ang pinggan na ubos na ang laman. At sumagot sa kanya si Lady Soso na sabihin daw nilang totoo iyan. Pero bakit daw partikular na isang silver niyang lang tuwing ikatlong araw? Tumugon ang ating bida na nakangiti at sinabi nito na babayaran daw niya siya gamit ang perang makukuha niya mula sa pagpapahiram ng Divine Dragon Scale Armor at kailangan din daw niya ng kaunting kita. At napatitig. Na sinabi nito sa ating bida na ito daw ay isa sa alang-alang niya kung makakakuha daw siya ng isang silver niyang tuwing ika-2 araw. At mabilis na kinuha ang kamay ni Lady Soso ng ating bida na sinabi nito na okay, gawin na daw nila ito.
Samantalang nakatingin lang sa kanya si Lady Soso na walang emosyon. At sinabi sa kanyang isip ng ating bida na pasensya na, Miss. Pero isang gold niyang daw kada araw ang makukuha niya. At lumipat ang eksena sa inner city of Hangzhou. At ang mga tao dito ay abala sa pag-uusap at kumain. At makikita ang prinsesa na nakabalat kayo, na tuwang-tuwa na sinasabi nito na Chief Yang saan daw sila unang pupunta. At makikita si Lady Soso na pang-aasar na sinabi sa ating bida na si Guard Li daw ay madalas maglakad-lakad sa entertainment district ng Hangzhou noong kabataan daw niya. Kaya, tiyak daw na inirekomenda daw niya na tanungin siya. At sinabi ng prinsesa sa ating bida na Guard Li, may kilalang restoran ba sa paligid na ito? Nakangiting tumugon ang ating bida na sinabi nito na maski daw ang pinakamasarap na pagkain sa mundo ay hindi magdudulot sa kanya ng kasiyahan kung hindi daw siya gutom. At sinabi pa ng ating bida na bakit hindi daw sila maglibot sa mga pinakasikat na lugar sa Hangzhou. Tulad ng Tomb of Yufi, ang Broken Bridge, ang Leafing Pagoda, at ang Lingyan Temple. Pagkatapos nito, pwede daw silang pumunta sa Drunken Immortal Pavilion na may tanawin sa West Lake para kumain ng dumpling at uminom ng Shaoxing wine. Napalingon sa kanya ang prinsesa na sinasabi nito na dumplings. Hindi daw ba't masyadong karaniwan yan? Tumawa ang ating bida na sinabi nito na maaaring karaniwan daw ang pagkain. Pero ang lasa daw nito ay pambihira. At sinabi ng prinsesa na magaling na siya sa paggawa ng dumpling. At hindi makahindi ang ating bida na makikita sa kanyang ngiti na sumangayon na lang na sinabi ito na ang mga dumpling daw niya ay natatangi. Makikita ang prinsesa na sinabi pa ng ating bida sa kanya na gaayon pa man, sinasabi daw. Na kahit ang lasa ng tubig ay maaaring magbago mula sa isang lungsod patungo sa iba. Dagdag pa ng ating bida na sigurado daw siyang magiging iba rin ang lasa ng mga dumplings. At nagpatuloy sa paglalakad ang prinsesa na sinabi nito na kung gayon, kung inirekomenda daw niya ito, simulan daw nila ang tanghalian sa mga dumpling. At makikita ang prinsesa na tuwang-tuwa sa mga tanawin na kanyang nakikita. At ilang saglit pa ay makikita na sila sa harapan ng malaking trangkahan na pasukan. At pagpasok nila ay nakita ng prinsesa ang taong nagbubuga ng apoy na kanyang ikinamangha pati na ang mga nanunood dito. At makikita sa looban ang mga tao naglalakad. At pagkatapos ay nakarating na sila at itinuro na ng ating bida kung saan sila kakain ng dumplings. At pagkapasok nila ay makikita ang isang bata na nagbabantay na nakaupo habang ito ay tulog. At tinapik ng ating bida ito na ikinagulat niya na sinabi ng ating bida na kamusta. At mabilis na pinatuloy sila at sinabi na dito daw ang daanan. Habang nakaupo sila sa isang mahabang lamesa ay nagtanong na sinabi ng batang nagtitinda na ano daw ang gusto nilang kainin. Tumugon ang ating bida na lahat daw ng uri ng dumpling na mayroon sila at Shaoxing wine para sa kanilang lahat. Habang nag-uusap ang nagtitinda at tagaluto ay nakatingin sa kanila ang prinsesa na may iniisip. At pagkatapos ay tumingin sa sulok na nakikita niya ang mga agyo na sinabi niya na ito daw ba ang lugar na sinasabi niya kanina. At tumugon ang ating bida na tama daw siya. At napabuntong hininga ang prinsesa na sinabi sa ating bida na medyo mas hindi daw kaaya-aya kaysa sa inaasahan daw niya. At makikita na hinain na sa kanila ang dumplings na nilagay sa lamesa nila. At makikita ang prinsesa ay medyo nagulat nang makita ito na nakatingin sa kanya ang ating bida. Kumuha ng isa si Lady Soso at ito ay isinubo. At nagulat ito sa lasa na nagiba ang paligid na mukhang nasarapan. At kumain din ang prinsesa na tinanong ng ating bida na ano daw sa tingin niya group leader. At tumugon ang prinsesa na ito daw ba talaga ay isang dumplings. At namamanghang sinabi pa niya na pagkaputok daw ng malambot na masa, sumasalpak sa bibig ang amoy at lasa ng makatas na karne. At ito ay napawaw na hindi pa daw siya nakakatikim ng ganitong kasarap na dumpling. At lumapit sa kanila ang nagluto na sinabi nito sa kanila na kung umangkop daw ba sa panlasa nila ito. At masayang tumugon ang prinsesa na sinabi nito na oo, at sa tingin daw niya na mukhang pwede daw niya itong kainin araw-araw. At tumawa ang tagaluto na sinabi nito na masaya daw siyang marinig yon. Habang susubo ang ating bida, ay nakatingin ito sa tagaluto na nagtatanong na sinasabi nito na maaari daw magmukhang walang galang. Pero parang mga mangangalakal kayo. Dagdag pa niya na magkano daw ang kinikita ng isang tao na nagtatrabaho bilang porter sa larangang iyon. Pagkatapos ay humawak sa batok sabay tawa.
At sinabi sa kanya ni Lady Soso na tumingin sa tagaluto na bakit daw naman niya ito na itanong. Sinabi sa kanila nito na wala daw silang mga customer nitong mga nakaraang araw. Kaya siguro kailangan na daw niyang isara ang lugar na ito. Dagdag pa nito na hindi daw naman niya kayang mabuhay kung wala siyang trabaho. Napatingin ng seryoso ang ating bida na sinabi sa isip na isasara ang lugar na ito. Sa buhay naman daw niya dati ay hindi nangyari ang ganito. At makikitang madiing itinikom ang kamao nito at sinigaw na ito daw ay dahil sa Westlake Dog Trio. Nakatingin pa din ang ating bida na sinabi niya sa isip na Westlake Dog Trio. Nakatingin din ang prinsesa na sinabi na ano daw ang ibig niyang sabihin. Habang umiiyak ang bata, ay sinasabi nito na ang mga tauhan daw ng Westlake Trio ay palaging pumupunta rito at kinakain ang lahat ng dumpling na mayroon daw sila at umaalis ng hindi nagbabayad. At biglang mga paa ang pumasok sa kainan at ito ay tumatawa. At napalingon silang lahat dito na sinasabi na bakit daw siya ay malakas na umiiyak sa ganitong sobrang aga. Natumingin ng kakaiba na. Sinabi na kung ang sinasabi daw ba niya ay inaabuso siya nila. At dito na po nagtatapos ang ika-47 kabanata.